everyone! Today I will discuss the important events that happened during the transition of the Philippines from Spanish rule to American control. Specifically, I will talk about the Battle of Manila, the Peace Protocol, the Treaty of Paris, the Malolos Congress, achievements of Malolos Congress, Malolos Constitution, Apolinario Mabini, and developments during the Spanish occupation. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Battle of Manila. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na Battle dahil kahit may naganap na labanan, malaking bahagi nito ay napagkasunduan na bago pa man magsimula. Bago ito nangyari, humihina na ang kapangyarihan ng Spain sa Pilipinas. Unti-unti nang nawawala ang kontrol nila dahil sa mga pag-aalsa ng mga Pilipino at dahil din sa pagkakasangkot ng Estados Unidos sa digmaan laban sa Spain. Dahil dito, si Firmin Jardines, ang huling Governor-General ng Pilipinas noong panahon ng Espanyol, ay napilitang mag-isip ng paraan upang mapanatili ang karangalan ng Spain. Ngayon, paano ba nabuo ang planong ito? Sa pamamagitan ng British at Belgian intermediaries, nagkaroon ng lihim na negosasyon ang mga opisyal ng Spain at United States. Nagkaroon sila ng kasunduan. Magpapakita ang Spain ng kaunting paglaban para hindi magmukhang sumuko sila agad, habang magpapanggap naman ang Amerika na umaatake ng seryoso. Mahalaga ito dahil sa Spanish Code of Honor. Para sa kanila, malaking kahihiyan ang sumuko ng walang laban. Pagkatapos ng kasunduang iyon, dumating ang araw ng mismong laban. Noong August 13, 1898, isinagawa ang Battle of Manila. Noong umaga, nagsimulang dumating ang pwersa ng Amerika. Ngunit ayon sa plano, hindi nila masyadong binumba ang lungsod upang maiwasan ang malaking pagkasira ng Maynila. Pagdating ng hapon, itinaas ang bandila ng Amerika sa Intramuros, na siyang sentro ng pamahalaang Espanyol sa loob ng mahigit 300 taon. Pero dito nagsimulang maging komplikado ang sitwasyon para sa mga Pilipino. Sa simula ng digmaan, magkaalyado ang Pilipino at Amerikano laban sa Spain. Ngunit sa Battle of Manila, tila nagkaroon ng pagbabago ng papel. Sa halip na kasama ng mga Pilipino, ay ang nagkaroon ng lihim na pagkakasundo ay ang Spain at Amerika. Hindi pinayagang lumahok ang mga pwersa ni Emilio Aguinaldo sa pagkuha ng Maynila. Mas naging seryoso pa ang sitwasyon ng subukang lumapit ng mga Pilipinong sundalo sa ilang strategic positions sa paligid ng Maynila. Mahigpit na binalaan si Aguinaldo ng mga Amerikano na hindi maaaring pumasok ang kanyang mga sundalo sa lungsod. At kung ipipilit nilang tumawid papasok sa Maynila, maaari silang paputukan. Isipin natin iyon, mga Pilipino ang nakikipaglaban para sa sariling kalayaan, pero sila pa ang pinagbawalang pumasok sa sarili nilang kabisera. At dito nagsimulang magbago ang tingin ng mga Pilipino sa Amerika. Pagkatapos ng pangyayaring ito, unti-unting lumala ang relasyon ng mga Pilipino at Amerikano. Nagsimulang mapansin ng mga Pilipino na tila hindi lamang tumutulong ang Amerika para palayain ang bansa, kundi mayroon din silang sariling layunin sa Pilipinas. At kalaunan, ito rin ang naging isa sa mga dahilan na humantong sa alitan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Habang nangyayari yung Battle, may isa pa palang mahalagang pangyayari na nangyari behind the scenes. Ito yung tinatawag na Peace Protocol of 1898. Yung Peace Protocol, pinirmahan siya noong August 12, 1898 sa Washington, isang araw lang bago yung Battle sa Manila. Ang layunin nito, pansamantalang ihinto yung labanan sa pagitan ng United States at Spain. May ilang importanteng punto dito. Una, nagkasundo yung dalawang bansa na itigil muna ang hostilities. Pangalawa, dahil magkaiba yung time zone, yung August 12 sa Washington, naging August 13 na sa Manila. Pangatlo, maraming sundalo dito sa Manila ang wala pang alam na may peace agreement na pala na permahan. Pang-apat, ayon sa Article 3, sasakupin muna ng US ang Manila habang hinihintay yung final peace treaty. At panghuli, sikreto muna yung detalye ng agreement. Narelease lang siya sa publiko noong November 5.
Dahil dito, unti-unting na-realize ng mga Pilipino na hindi lang pala tulong ang gusto ng Amerika para talunin ang Spain. Mukhang gusto rin pala nilang kunin ang kontrol sa Pilipinas. Ngayon, lalo pang lumala yung tensyon noong August 24, 1898. Nagkaroon ng clash sa Cavite sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. May mga Amerikanong nasugatan dito. Ito na yung isa sa mga unang sinyalis na nagkakaroon ng gulo. Nakalaunan ay lumala at naging Philippine-American War. Para tuluyan namang matapos yung Spanish-American War, nagkaroon pa ng isa pang malaking kasunduan, yung Treaty sa Paris. Pinirmahan ito noong December 10, 1898. Ang problema, may controversial na probisyon dito. Ibininta ng Spain ang Pilipinas sa United States kapalit ng $20 million. Siyempre, malaking dismaya ito sa mga Pilipino. Kasi that time, nagdeklara na tayo ng independence at gusto na nating mamahala sa sarili natin. Pero sa tingin ng Spain at US, parang ari-arian lang daw tayo na pwedeng ilipat-lipat. Ang nakakatawa pa, pati ilang Amerikano kinontra ito. Halimbawa si Andrew Carnegie. Sabi nga daw, willing daw siyang magbayad ng $20 million para lang makalaya ang Pilipinas. Kaya ayon, kahit natapos na yung mahigit 300 years na pamumuno ng Spain, napalitan lang din agad ng bagong kontrol. Ngayon naman under sa Amerika. At habang patuloy pa rin yung political uncertainty, sinubukan ng mga Pilipino na magtatag ng sarili nilang gobyerno sa pamamagitan ng Malolos Congress. Ang Malolos Congress ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating history, na naging pundasyon ng unang demokratikong pamahalaan ng mga Pilipino. Ang revolutionary government ni Emilio Aguinaldo ay nagsagawa ng eleksyon sa pagitan ng June hanggang September 10, 1898. Sa prosesong ito, muling nahalal si Emilio Aguinaldo bilang presidente at kasabay nito ay binuo ang isang legislative body na tinatawag na Malolos Congress. Ang kongreso ay nagtitipon sa Barusuin Church sa Malolos, Bulacan na naging sentro ng political activities noong panahon na iyon. Ngunit mahalagang tandaan na ang delegado ng Malolos Congress ay karamihan ay mula sa wealthy at influential class o tinatawag na estrado. Ito ay naiiba sa naunang Tijeros Convention noong March 22, 1897, kung saan ang mas maraming military leaders at revolutionary figures ang kasali. Dahil sa pangangailangan ng isang maayos na pamahalaan, inutusan ni Aguinaldo ang paggawa ng isang konstitusyon para sa bagong republika. Sa pagproseso ng paggawa nito, may naging hindi pagkakasundo. Si Apolinario Mabini na advisor ni Aguinaldo ay tumutol sa pagbuo ng isang constitutional assembly dahil para sa kanya, hindi pa handa ang sitwasyon at mas dapat unahin ang mas matatag na political foundation. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi ito nasunod. Si Mabini ay gumawa rin ng sariling draft ng konstitusyon, pero hindi rin ito ang napili. Sa huli, ang konstitusyon na ginawa ni Felipe Calderon Eroca ang naging basihan ng Malolos Constitution. Gayunpaman, kahit ito ang napili, nanatiling mahalaga ang input ni Mabini. Dahil dito, maraming bahagi ng draft ang inamend ayon sa mga suggestions ni Mabini. Si Aguinaldo na mataas ang respeto kay Mabini ay kahit na initial hesitation, sinunod pa rin ang ilang pagbabago. Sa wakas, noong January 21, 1899, matapos ang ilang revisions, ang Malolos Constitution ay opisyal na na-approve ng Malolos Congress at pinirmahan ni Emilio Aguinaldo. Pagkalipas lamang ng 2 araw, noong January 23, 1899, opisyal na inaugurate ang First Philippine Republic o Malolos Republic sa Malolos, Bulacan, kung saan si Aguinaldo ay muling naging Pangulo. Sa ilalim ng Malolos Constitution, ang Malolos Congress ay natinatawag na Assembly of Representatives at ito ang nagsisilbing lawmaking body ng Republika. Isa itong unicameral body. Ibig sabihin, iisa lang ang chamber nito. Binubuo ito ng mga representatives kung saan isang bahagi ay appointed ng mga municipal officials sa ilalim ng revolutionary government. At ang natitirang bahagi
ay pinili o inapprove ni Aguinaldo. Ang kanilang mga tungkulin at kapangyarihan ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon, kabilang ang pagprotekta sa interes ng mga Pilipino, paggawa, pagtalakay at pag-aproba ng mga batas, pag-aproba ng treaties at loans, pag-review at pag-approve ng financial accounts ng gobyerno, pag-aproba ng buwis at iba pang revenue measures. Sa madaling sabi, sila ang pangunahing gumagawa at nagbabantay ng batas sa ilalim ng bagong republika. Sa kabila ng limitadong panahon at mga hamon ng digmaan, naging prolific at makabuluhan ang Malolos Congress. Isa sa pinaka-importanting achievement nito ay ang ratification ng Acts of the Declaration of Philippine Independence noong September 29, 1898 na nagbigay ng formal na pagkilala sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Spain. Bukod dito, nagpasa rin sila ng iba't ibang mahahalagang batas na may layuning protektahan ang bagong tatag na republika laban sa foreign interference, palakasin ang ekonomiya at local industries, at ayusin ang governance system ng bansa. Kahit may mga hamon, lalo na nang sumiklab ang Philippine-American War noong February 1899, nalimitahan ang kanilang operasyon. Pero nanatili pa ring mahalaga ang kanilang naging kontribusyon sa pagbubuo ng unang republika. Noong January 21, 1899, ang Malolos Congress ay nag-promulgate ng Malolos Constitution. Ito ang naging first constitution ng Pilipinas at nagsilbing gabay kung paano pamahalaan ang bansa. Una, nakasaad dito na ang pagkakaroon ng popular, representative, and democratic government. Ibig sabihin, ang government ay para sa mga tao at nahahati sa tatlong branches. Una ay ang executive, sunod ay ang legislative, at ang panghuli ay judicial para magkaroon ng balance sa power. Next, nagkaroon ng Bill of Rights na nagpo-protect sa rights at freedoms ng mga mamamayan. Bukod dito, may Assembly of Representatives na binubuo ng mga elected members at sila ang responsable sa paggawa ng mga batas. Ang Assembly din ang may role sa pagpili ng President of the Republic, kaya hindi direktang mamamayan ang mga bumuboto sa Pangulo noon. Then, gumawa rin ng Permanent Commission na magsisilbing lawmaking body kapag hindi nagkasesyon ang Congress. Pagdating naman sa executive power, ito ay binibigay sa President of the Republic para mamuno at magpatupad ng mga batas. Pero kahit appointed ng President ang cabinet members, hindi lang sila sa Pangulo accountable, kundi pati na rin sa Assembly. Sa judicial side naman, ang power ay nasa courts at inferior courts na responsible sa pagbibigay ng justice. Lastly, ang Assembly together with the President and Cabinet ay may roles sa pagpili ng Chief Justice ng Supreme Court. Sa kabuuan, ipinapakita ng Malolos Constitution na ang goal ng mga Pilipino na magkaroon ng organized at democratic na government. And this constitution later became the foundation of the First Philippine Republic. And now, let's talk about Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ang tinaguriang dakilang paralitiko at utak ng Katipunan. Ipinanganak siya noong July 22, 1864 sa Talaga, Tanawan, Batangas. Galing siya sa mahirap na pamilya ng mga magsasaka. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at sa UST, kung saan nakatapos siya ng law degree noong 1894. Para makapag-aral, nagtuturo siya ng Latin at nagtatrabaho bilang kapiyes sa korte. Noong 1896, nagkasakit siya ng polio kaya naparalisa siya sa mga paa. Kahit may kapansanan, hindi siya tumigil sa paglaban para sa bayan. Member siya ng La Liga Filipina ni Rizal. Noong una, pacifist siya at hindi pabor sa armadong revolusyon ni Bonifacio. Pero naniwala rin siya sa kalaunan na kailangan ng lumaban. Kaya sumulat siya ng mga manifesto para pukawin ang mga Pilipino na magkaisa laban sa Noong 1898, naging advisor siya ni Emilio Aguinaldo. Siya ang gumawa ng decree
noong June 18, 1898 na nag-organisa ng local government sa ilalim ng mga Pilipino. Ang sikat niyang prinsipyo na the first duty of the government is to interpret the popular will faithfully. Tumutulong din siya sa pag-aayos ng hustisya, eleksyon, at sa mga pagbuo ng revolusyonaryong gobyerno. Nung nagpulong ang Malolos Congress noong Setyembre 15, 1898, kinontra niya ang mga plano ng mga mayayaman na gumawa agad ng konstitusyon. Para sa kanya, dapat magpayo lang muna ang mga Congress. Para sa kanya, dapat magpayo lang muna ang Congress dahil nasa gitna pa ng digmaan. Natalo siya, kaya gumawa siya ng sariling draft. Pero ang ginamit ay ang draft ni Felipe Calderon na naging basihan ng Malolos Constitution. Dahil sa pagtutol niya sa mga may-ari ng lupa at mayayamang politiko, nawala siya sa pagiging pangunahing advisor ni Aguinaldo noong 1899. Pero siya pa rin ang itinuturing na pinakamatalinong isip sa kabinete. Na-expose niya rin ang korupsyon ng Paterno-Buencamino clique. Nahuli siya ng mga Amerikano noong December 10, 1899. Kahit ganon, tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa US at nanatili siyang tapat sa revolusyon. Nahuli siya ng mga Amerikano noong December 10, 1899. Kahit ganon, tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa US at nanatiling siyang tapat sa revolusyon. Sa madaling salita, si Mabini ang utak sa likod ng unang republika. Kahit paralitiko, siya ang nagplano, sumulat, at nagpayo para sa kalayaan ng Pilipinas. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang developments under Spanish occupation, particular ang political system noong panahon ng mga Espanyol. Makikita natin kung paano nila inayos ang pamahalaan mula sa pinakamataas na antas hanggang sa lokal na pamamahala at kung paano nila kinontrol ang mga Pilipino. Bago tayo pumunta sa mismong istruktura ng gobyerno, unahin muna natin kung paano nagsimula ang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, isa sa mga ginawa nila ay ang paglipat o relocation ng mga katutubo sa mga bagong pamayanan na tinatawag na reduction. Ginawa ito para mapabilis ang pagpapalaganap ng Kristyanismo at para mas madali silang makakolekta ng buwis. Ang mga tumangging lumipat ay tinatawag nilang tulisans o bandits. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang kalayaan ng mga Pilipino at mas lumakas ang kontrol ng mga Espanyol. Matapos nito, nagtatag sila ng civil government. Ngunit kahit may civil government, malaki pa rin ang impluwensya ng simbahan sa mga desisyon ng Estado. Kaya nga sinabing noong panahon ng Espanyol, halos magkaugnay ang simbahan at pamahalaan. Ngayong alam na natin ang pangkahalatang sistema, alamin naman natin kung sino ang pinakamataas na namamahala sa kolonya. Sa national level, ang pinakamataas na pinuno ay ang hari ng Espanya. Pero dahil malayo ang Pilipinas sa Spain, hindi direktang ang hari ang namamahala dito. Ang hari ay gumagamit ng Council of the Indies o Consejo de las Indias. Ang council na ito ang nagbibigay ng payo sa hari tungkol sa mga kolonya, kabilang ang Pilipinas. Ang kinatawan ng hari sa Pilipinas ay ang Governor General. Marami at napakalawak ng kapangyarihan ng Governor General. Siya ay Commander-in-Chief ng Army at Navy, Head ng Real Audiencia or Supreme Court, Economic Planner ng kolonya, nangangasiwa sa missionary works at church appointments. Sa madaling salita, halos nasa kamay niya ang executive, military, at minsan pati judicial powers. Take note din na noong panahon na iyon, Spaniards lamang ang maaaring maging Governor General. At ang opisyal niyang tirahan ay nasa Intramuros, nagsilbing sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas. Pero syempre, hindi sapat ang pinuno lamang. Kailangan din ng mga batas na susundin ng buong kolonya.
Sa usapin naman ng batas, hindi sariling batas ng Pilipinas ang ginagamit noon. Karamihan ay galing sa Spain at iba pang kolonya nito, tulad ng Mexico. Ilan sa mga ipinapatupad na batas ay Laws of Indies, Siete Partidas, Recopilasyon, at Leyes de Toro. Ang mga batas na ito ang naging gabay sa pamamahala, ekonomiya, at pati sa relasyon ng mga tao sa lipunan. Gayunpaman, may mga batas na maganda lamang sa papel, ngunit hindi laging naipapatupad ng maayos dahil sa pang-aabuso ng ilang opisyal. At kapag may batas, kailangan din ng institusyong magpapatupad ng hustisya. Ang real audiencia ang pinakamataas na hukuman noong panahon ng Espanyol. Ito ang may kapangyarihan sa mga civil at criminal cases. Hindi lang iyon ang trabaho nila. Kasama rin sa tungkulin nila ang pag-audit ng pondo ng gobyerno, pagbibigay ng payo sa Governor General, at pagsisilbing check sa kanyang kapangyarihan. Sa madaling salita, parang Supreme Court at auditing body na pinagsama. Kahit makapangyarihan ang Governor General, mayroon pa ring mga paraang ginagamit para bantayan ang kanyang ginagawa. Dalawang paraan ang ginagamit para masuri ang mga opisyal ng gobyerno. Una ay ang bisita. Ang bisita ay isang lihim na investigasyon na ipinag-uutos ng hari ng Espanya para alamin kung tama pa ba ang ginagawa ng mga matataas na opisyal. Pangalawa ay ang residensya. Ito naman ay sinasagawa kapag napatapos na ang termino ng Governor General. Dito, iniimbestagahan ang kanyang mga naging kilos habang nasa posisyon siya. Kapag napatunayang guilty siya sa mga reklamo laban sa kanya, maaari siyang maparusahan. Matapos nating malaman ang national government, bumaba naman tayo sa provincial level. Sa antas ng probinsya, ang pinuno ng mga mapayapang lalawigan ay tinatawag na alkalde-mayor. Samantala, sa mga lugar na hindi pa lubusang kontrolado ng Espanyol, korregidor naman ang namamahala. Marami rin silang tungkulin gaya ng pagiging hukom, tax collector, at chief of police at saka military leader ng probinsya. Parang pinagsamang mayor, judge, police chief, at military commander. Isa pang mahalagang detalye ay ang indulto de comercio. Ito ay espesyal na pribilehiyo kung saan napipilitang makipagkalakala ng mga tao sa alkalde-mayor. Dahil dito, maraming opisyal ang yumayaman at nagkakaroon ng pang-aabuso. At mula sa probinsya, pumunta naman tayo sa pinakamalapit sa mga ordinaryong mamamayan, ang municipal government. Sa antas ng bayan o pueblo, ang pinuno ay ang gobernadorcillo, na ibig sabihin ay little governor. Ang ilan sa kanyang tungkulin ay paggawa ng listahan ng mga nagbabayad ng buwis o padron, pangangalap ng mga tao para sa pulo e serbisyo o sa pilitang paggawa, military recruitment, at pagpapanatili ng kaayusan sa bayan. Bagamat maliit lamang ang kanyang sahod at 24 pesos, may mga pribilehiyo naman siya tulad ng hindi pagbabayad ng buwis. Para maging gobernadorcillo, kinakailangan na Filipino o Chinese mestizo, hindi bababa sa 25 taong gulang, marunong magsalita o magsulat ng Espanyol, at naging kabisa de barangay ng 4 na taon.